Facebook page, tapos sa YouTube syempre, at saka sa TikTok. Wow! Yes! Thank you so much. Over social media. Oo, lahat na talaga. We will conquer the world of the social media. Anyways, guys, sa mga nakatutok po ha, please share the live stream para mas marami po tayo ngayon dahil, naku, we will declare this day is the day that the Lord has made, okay? Because Barbie is here. No, hey, Barb, kinikilabutan ka. Kasi sinama mo na si Lord eh. Because we're so grateful, di ba? Because Tama. P77 is such a great project, okay? At mag-shoutout muna tayo talaga para mas maging talaga ito doon natin ang gratefulness. Kapuso Brigade! Maraming salamat po. Naku, talagang lagi kayong nakasuporta. At gusto ko pong batiin po ang Cali family at nagsiselebrate po ng birthday ngayon si Ma'am Bridget Caballero Cali at ang kanyang mga pamilya na si Hanifa, si Harun, si Habib, Cali at si Mark Curvilliam. Yay! Happy birthday po! And then Glenda Akayayan is here. Shoutout din kay Micah Simon, Mavi Saldonido, Revegie, ganda, ay very, siya sa veggies. Revegie Shang at Shanghai. Amoy Shanghai. Okay, Lea Magpulong, May Santiago, Casey Kuwa, Joan Dichos, and Vicky Javier. Wow, yes. Shoutout po sa inyong lahat. Sa mga viewers natin dyan, hello po sa inyo. And please, send po kayo ng mga shoutouts at mga comments kasi at the end of the show, maaari po kayong manalo po ng 500 pesos worth ng load. Okay? Ay, wow. Yes, of course, we're so generous. Oh, yeah. Just like you. Yes, oo. May pa 500 pesos load naman pala. At 10 yung maninalo ha. Kaya thank you po sa mga nakatutok po ngayon ng live, okay? Again, please, kailangan po para worth it na makuha po niyo syempre yung mag-participate kayo kung may itatanong kami or may mga tanong po kayo para kay Barbs or dun sa pelikula, pwede kayong mag-participate sa Ano yung later pwede on. silang tanong? Yes, pwede rin po kayo magtanong sa akin at si Barbie po ang sasagot. Ano kayong tatanong? What's your vital statistic? Statistic, statistic, Tama. Tapos, kailangan masagot mo. At ngayong hapon, yun nga po, kanina pa po natin kasama, si Barbie Forteza, na pinakamahusay na actress sa Oo, kanyang natin i-claim, nakalagay isa sa mga... Yes! Baka maano tayo. Oo, tama. Isa sa mga pinakamahusay na actress sa kanyang henerasyon. At sa darating pong henerasyon, tawa mo! Pakaibakan! Yes, opo, yes. At ang lead star ng GMA Prime series na Beauty Empire! Yes! Congratulations, Bars of Beauty Empire! Thank you so much. At alam niyo po ba, ang Beauty Empire ay #1 ngayon sa View! Yes! Thank you! Isang buwan na po. One month na po kaming #1 sa View. Galing naman! Kasi po isa po sa matinding kolaborasyon to ng View at saka ng GMA, syempre, na talagang consistent na #1. So, congratulations! At syempre, as we are wearing, GMA Pictures film na P77. At let us welcome ang kanina pang welcome dito. ang Kapuso Prime Prince! Thank you po. Huwag nang natin i-intro kasi kanina ka pa nga dito, di ba? Alam mo, mag-iisip ako ng bagong title. Ano? Ayoko na ng Kapuso Primetime. Gusto ko na Ano? yung parang if it's not a yes or a no. Mag-iisip ako talaga niyan. O sige, pag ikaw kung Barbie yung Hindi ko nga alam yung mag-iisip ako talaga. If it's not a Barbie. yes or a no, it's a maybe. Sabi. sa gitna. Kamusta ka natin, May? Yes, eto naman. Maraming salamat. At, kasi usually, pag ganitong hapon, ang ginagawa ko ay siesta. Siesta time din. Ako ang mga namusad sa iyo. Ay, okay. Maraming salamat, syempre, for allowing us to join you. Ano ba? Malabaligtad. Yes, for being here. Yes. Naku, I'm so happy. Matagal na po ako bago nakabalik dito sa Kapuso Artistang Bayan. Naalala ko, ang huli ko pa yata ang Artistang Bayan, Zoom pa. So, ayun. Oo, matagal na talaga, kaya sobrang saya ko na nandito ako ulit ngayon, at napakarami natin, diba? At syempre, napakasaya mong kasama forever, Ate May. So, thank you. hello po sa ating mga viewers, sa Facebook, Opo. sa TikTok, at sa YouTube. Hello, welcome po. Kamusta po kayo? Yay! Thank you! At saka talagang gusto po namin mag-guest talaga sa Kapuso Artistang Bayan. Ang isang Barbie Forteza, okay? So, first question. Question. What is P77 pala? Bakit siya P77? Yung P77, ang exact address kung saan mamamasukan si Luna Caceres, yung character name ko, na bilang house cleaner, lilinisin niya yung P77. Unit yun. Unit sa isang luxurious condominium. Wow! At doon iikot
Ang buong pelikula. ang puwet nating lahat. Sa kababalaghan, sa horror, Oo. sa lahat ng emosyon talaga. Okay, Doon so ikot. hindi P77 ang una mong horror film dahil ako pinanood ko talaga yung Road, The Road. Yung Road lang, The Road. Kung saan di ba kasama ko si Alvin Richards. Yeah! Ano ba yan? So, anong difference ito? Kasi yung thriller din yung, di ba? Okay, ako baka ano to yung, Sige. di ba? Yung puro kalsada, POV. Ito naman, yung P77, anong difference niya? Maraming difference. Yung yung The Road, napakabata ko pa doon. Oo. Tsaka siya anong tawag pa ganyan? Yung maraming generation type of movie, ganyan. Parang multiple generation type of movie, ganyan. Kasi kami yung parang present, tapos yung kay Alden yung pangalawang generation, tapos yung mas luma si Sir PJ Trinidad naman ang So, yun. Ito talagang very straightforward yung namin, yung timeline namin. Present lahat, ganyan. Tapos yung The Road, practical lahat ng sets namin. Talagang locations kami. Naghanap kami sa Teresa Rizal na parang napakahabang road Kalsada, talaga. oo. Doon kami talaga nag-shoot. Dito sa P77, yung production designer namin, si Sir Erickson Navarro, naghanap siya ng parang non-operational na office sa QC lang. Tapos sinet design niya talaga yung buong tent house. Pati yung bahay ko, yung bahay ni Luna, sinet up niya talaga yon. Pati yung lobby. Magkaiba kasi yung location namin ng lobby nung P77 at yung mismong unit ng P77. Pero lahat yun set design. So, parang kami, in control kami ng location namin, ng set namin kasi it was all made from scratch. Galing, so binihisan ng buong Yan, building. mismo. Wow, Sir galing Erickson naman. Navarro. At doon lahat ng setup. Yes, lahat so doon lahat nangyari. Syempre. Kahit na, so kahit na office setup tapos pero kukunan ka sa bahay, eksena mo sa bahay, doon din ginawa. Correct, exactly. Kaya props to the whole team of P77. Syempre, in the eyes of our very brilliant DOP Michael David, award-winning din yan. So, ang saya kasi award-winning at saka magagaling ang mga katrabaho ko dito sa pelikulang ito. Kaya rin confident ako na maganda yung maipapakita natin sa audience. Na it's worth paying for talaga sa sinihan. Oo, at hindi lamang yun. Kasi itong movie po na ito mga kapuso ay psychological, mind-bending horror film. Wow! Paano di ba kasi I usually say na mind-boggling, mga ganyan. Pwede rin. Heart-pumping. Pero ito, mind-bending horror film. Psychological mind-bending film. Yes. Wow, parang pag nanood ka ba, yung talagang, hindi lang mapapaano yun. Sabi ba? Ako yung gusto ko kasi nanonood ng horror, lalo pag may kasama kang kaibigan, yung Parang nasa space shuttle tayo. Hindi ba kasi sabi mo, iikot Oo nga yung naman, tempo. tama naman nga. Tama, mali ko. So, hindi ba hindi ba yung pamapapayo, hindi ba gano'n? At saka nakita ko yung interview mo kay Tito Boy, yung kung paano mo binild up yung nakatutok ka lang, tapos natakot ka dun sa maraming eksena daw na tao, tapos Wait, di ba? Walang actors ko yan. Sorry kayo dyan. Kaso walang iyak. Galing! Kasi Operatic. pag nanonood kasi ako ng horror films, yung alam mo yung nagbi-build up din, pati mo. Ang galing. Pero sa'yo iba Pero naman. nanonood talaga kayo ng horror fan kayo. Yes, oo. Ay, Pero wow. hindi yung ayoko manood ako mag-isa lang tsaka gabi. Tama yun. Dapat pag pinanood nyo itong P77, Oo. isama nyo yung buong pamilya nyo. Tama. At saka maghikayat kayo, especially the prizes. Yes, Pwede meron ba na natin kami ngayong pagkakita? oo, pwede na. Hindi ko lang sa ulado yung Pero meron na kaming special cinema promo ngayon. 275 For Metro Manila. 275 pesos na po sa mga sinihan dito sa Metro Manila at sa aming provincial rate ang 230 pesos For po. SM Cinema. For SM Cinemas, 275 within Metro Manila, tapos 230 pesos sa mga probinsya na SM Oh, see? Cinemas. Parang dalawa na kayong nanood, so pwede mo nang ilibre yung kaibigan mo. Exactly. Or the whole barangay. Yes. At saka gusto ko lang din i-emphasize na though horror po ang genre namin,
marami po kasing nagulat din dahil ano rin siya eh, very relatable, very heartwarming, at saka marami kayong makukuhang life lessons at saka realization sa ending tungkol sa character ni Luna na makaka-resonate po sa inyo. Wow. Kaya sana panoorin niyo po talaga kasi it is an alternative narrative horror. Ang ibig sabihin, parang hindi lahat ng nakikita mong eksena, lahat yun ay parang yun lang yung nangyayari. Marami pa mga underlying meaning yung mga Grabe, eksena. nakaka-curious na parang ang interesting tapos pumapasok pa yung pagiging breadwinner. Yes. Di ba po, sa movie na to, tinatalakay din po kasi yung reality na pagiging breadwinner. So, horror tapos breadwinner, may heartwarming Grounded part. din talaga yung storyline namin with family story, love for family, ganyan. Especially yung kapatid ko dito, si Juan Micael, di ba? So, ano po talaga siya, it's a movie for everyone. Pero yung sinasabi mong description na, nakarelate ka ba dun sa character? Oo, breadwinner ako, Ate May. Yes, breadwinner po ako. Hindi lang ako panganay, pero yes po, proud breadwinner po ako. At nakarelate din ako dahil mahal na mahal ko rin ang kapatid ko, ang pamilya ko, as a breadwinner, ako man din, gagawin ko ang lahat, di ba, para makatulong. Thankfully, I get to help my family by doing the thing that I love, which is acting, di ba? So, ayun, opo, nakaka-relate po ako very much sa character ni Luna. Yun, yes. At kung ikaw si Luna, may iibang... Mag-iiba? Tubig mo na, tubig mo na. Sige, thank you so much. Bakit ganun? Pareho naman natin nakikita, iba yung sa akin. Take 2. Kung ikaw si Luna, mag-iibang bansa ka rin ba para sa pamilya mo? Well, siguro, I mean, if the opportunity is good enough for me to leave my family, 'di ba? Kasi ako bilib na bilib din ako sa ating mga OFWs diyan kasi hindi rin talaga biro ang mawalay sa pamilya natin. So, yung pa lang yung mahiwalay ka pa lang sa pamilya mo, napakalaking sakripisyo na yun eh. And so, personally, kung ako man ay tumayo sa mga paa ni Luna na magkaroon ng chance na may better opportunity pagka nag-ibang para sa pamilya ko. Actually, I would accept. I would really go there. Siguro mas ano lang, kailangan ko lang din talagang bantayan na laging hands-on din yung pamilya ko na maiiwan. Kumbaga parang tama rin yung paglalagyan nila ng kung ano man yung ipapadala ko, ganyan. Maalagaan pa rin nila yung mga sarili nila. Kumbaga yun na lang yung tulong nila sa akin. Yung wag ako mag-alala, ganyan. Oo, sa mga out of yung mga pinaghirapan Yes, mo. kasi hindi ko na kontrolado yun, di ba? So, Correct. Yun na lang ang konsuelo mo. So ano yung biggest challenge in portraying Luna? At paano ka naghanda para sa emotional and mental strain na ito? Ang biggest challenge sa pag-portray kay Luna ay yung mga subtle nuances. Maliliit lang yung mga reaksyon ni Luna eh, pero kailangan maintindihan ng audience yung gustong sabihin ng character. Naging mahirap siya para sa akin kasi kasabay kong ginagawa ang Pulang Araw na napakalaking ng TV acting naman yun, diba? Na war project pa. So, yung pagtimpla ng acting na from napakalaking war project tapos bigla kang sasampa sa P77 na kailangan maliliit lang yung movements mo, minimal reactions, minimal nuances. So yun, yung pagtahi, ganyan. Tapos yung difference ng characterization, kasi si Adelina ay bunso, sa makalumang panahon, si Luna naman ay panganay sa modernong panahon. So yung tawid din ng characters yun, challenging din yun. At si Direk Derek Cabrito kasi yung katulad ko na sinabi niyo kanina, very technical siya pagdating sa units ng pag-arte. So, meron siyang mga specific na pointers sa akin, meron siyang specific instructions na gusto niya dito sa line na ito, tutulo yung luha, dito sa kabilang to, o kakabig ka, ngingiti ka, ganyan. Na dapat lahat yun magawa mo seamlessly para naman hindi ma-confuse yung mga tao na bakit biglang nakangiti ka na, ganyan. So, yun yung mga challenges na na-encounter ko and syempre, yung pag-segue ng taping, Yun nga, ang tindi ng focus, no? Kung siguro habang ginagawa mo yun, talagang dapat nakafocus ka. Oo, Kasi matinding focus talaga. So, nag-viral yung isang eksena mo na umiiyak at tulo na ang sipon. Ay, yung parang hindi mo na minamind na ang dami ng sipon. Gaano katagal kinunan ito? Actually, maraming eksena yung may sipon.
P77 ang title. Sipon 77. Anong tawag dito? Gaanong katagal? Actually, maraming, siguro may mga 3 eksena na ganyan, na may sipon ding lumalabas kasabay ng luha, na inisip ko kung i-good take ba ni Direk yun. Kasi hindi ko naman makontrol din, diba? Kasi tayo din, pag sobra din naman yung iyak natin, sinusunod din talaga tayo. So, mabuti naman at good take ni Direk kasi daw mas raw, mas totoo yung iyak. Kasi syempre, iba yung nakasanayan nating pag-iyak sa TV na hindi ko konsuyumot yung mukha, yung gagawin, very, very class, ganyan. Hindi naman talaga ganun ang totoong pag-iyak. So, masaya ako kasi hinayaan ako ni Direk Derek maging tao talaga pag umarte sa pelikulang ito at hindi yung artista acting, kumbaga. So, ayun, yung isa, siguro yung yung isang eksena, yung dulong-dulong eksena. Ginawa namin yun, I think, nakadalawang take kami dun kasi nga, sinipon ako dun sa una. So, yung pangalawa, sinipon pa rin ako. Kasi nakayuko ako, so wala, ituturo talaga siya. So, yun, nakadalawang beses kaming gawa nun. Tapos, yung doon naman sa bahay, na mahabang eksena din, maganda rin yun. All cast yun eksena yun sa bahay. Nakunan siya, magagabi na, yung wide shot, yung master shot, yung reverse, yung close-up ng mga ka-eksena ko. By the time na-close up ko na yung kukunan, cut off na. So, nung close up ko na mabigat, siguro the next day pa nakunan. Siguro Thursday yun, tapos Saturday pa nakunan yung close up ko. So, yun yung medyo naging challenge din para sa akin nung time na yun. Kasi, ang ginagawa ko, kumakalas talaga ako kay Luna para makabalik ako kay Adelina. Tapos babalik ako kay Luna. Ang hirap kasi nakuna na namin yung master shot nung eksena yun. Ang hirap na i-sustain ko yun sa akin. Kailangan kong tumawid ng pulang araw the next day. Tapos babalik na naman ako doon ng Saturday. Basta daming technicalities ng buong pelikula. So, sobrang saya lang talaga kasi ngayon maraming nakaka-appreciate, maraming nakakapanood at lahat ay magaganda po ang review sa aming pelikula. Maraming salamat. Gas-gas man sabihin, pero pinaghirapan po talaga namin lahat ang pelikulang yan. So, sana po marami pang makapanood. Ano na kami ngayon, Ate May? Second week na namin. Bilis naman! Parang kakalang ka. Our second week. Congratulations! Actually, yung P77 abot po ng 7 taon na na umi-ere po sa sinihan. Kaya, humanda po kayo. Mag-ipon na kayo. Akala ko naman paano seryoso yung sasabihin. Oo, kinunay ko lang. Pero, grabe yung kailangan nung ginawa mo yun, dahil nga lumalagari ka sa dalawa, dapat walang distraction, Grabe, hindi. At saka yung mga na yun, hindi naman maraming take para gawin yung mga sipon-sipon na yun. Correct. Oo. Okay, so nabanggit mo rin na may ginamit ka. Wow! May ano? Kakaiba to. So, may nag-react ka na agad. Ayaw ka na kasi yun. Okay. Ininintog ko na kasi mga kapuso, ito pa lang si Bars, may parang ginawang technique. Is that a technique? Tama, di ba? Na meron kang self-doubt na ginawa para yun ang paraan na makatulong para ma-embrace mo kung anong character ng Luna. Paano yun? Oo, ayan. Natutunan ko yung gawin sa maging sino ka man. Yung teleserye namin ni David dati. Kasi doon, may time na nag-disguise ako bilang lalaki. Ako, as Barbie, ang ginagamit ko talagang pabango, medyo fresh, vanilla-ish na scent, ganyan. Tapos parang nahihirapan akong mag-characterize kasi nakapandalaki ako. Pero ang sweet nung naaamoy ko, na parang masyadong feminine para sa akin. So, nag-try akong gumamit ng pandalaking pabango. Tapos mas nakatulong siya sa akin na mag-characterize bilang lalaki at the time kahit paano. So, sabi ko, parang it's a good practice, at least for as my process, ganyan. It really helped me. So, tinuloy-tuloy ko. So, magmula nun, yung mga sumunod ko ng project, iba-iba. So, yung That Kind of Love na pelikula naman namin, na very sophisticated naman yung role ko, iba rin yung pagbango ko. Yung Pulang Araw, meron din. Oo, yung P77, meron din. Naku, ito na naman, hindi ko, Long Vong. French kasi anime. Pero mabango pa rin. Akala ko mabango pa rin? Sana naman. Mabango pa rin naman. Hindi naman para gumamit tayo naman. Hindi, akala ko para ma-motivate kayo, parang imset niya, parang amoy aparador. Akala ko amoy pa. Hindi, ano ba? Mom balls? Hindi. Hindi, yung mga, parang amoy, amag, mga ganyan.
iba. Ito kaya yung sabi mo ng tubig. I wonder. Hindi. Ito, nakita ko lang to actually sa office ng nanay ko sa bahay na hindi niya ginagamit na pabango. Kasi nung time na yun, wala akong mahanap na ibang pabango para kay Luna. Magsisimula na kami. Sabi ko, Mama, ginagamit mo ba to? Hindi. Sige, gamitin ko na lang. Para lang may iba siya. And along the way, nasanay ako na yun yung amoy ni Luna. So, every time na magsuswitch back ako to Luna from Adelina, pag naamoy ko yun, parang na-aware, na-awaken yung senses ko na, okay, sige, Luna ako today. Pero natutunan mo ba siya sa iba o ikaw lang nakadiscover? Parang ako lang. Kasi nahilig talaga ako sa pabango at Mahilig ako sa pabango. Pero dati, stick to one ako, isa lang ang pabango ko. Na natutulang ako mag-iba-iba ng pabango nung iba-iba na yung project na ginagawa. I mean, baka gayahin ka. Palagay ko maraming gagaya sa'yo kasi parang effective siya dun sa technique mo na ginagawa. Sana nga. Kasi very very helpful siya actually. Lalo pag marami kang ginagawa. Oo, correct. Para ma-identify mo. Ano ba? Oh, yes. Ano yung pakiramdam na nung malaman mo na you were, wow, talagang pinili ka. Parang yung parang nabasa niyo ba, na talagang pinili ka ni Direk Derek. Sabi ba ni Ate May, ito ba beforehand sinisend sa'yo? Kayo ba Ate May? Sinisend ba sa inyo? Sinisend sa akin. Nagugulat din kayo sa mga tanong ko. Sinisend sa akin tapos binabrowse ko ng gano'n. Pero pag nabasa ko ulit, ay, wow! mga gano'n. So, guys, mga kapuso, si Barbie Fortesa po ay talagang sadyang pinili ni Derek mo na si Derek Caprido para gumanap po dun sa pagkakabuo. Tagal ko kasama niyan si Derek, ganyan-ganyan. Grabe ka ng memory mo naman. Okay, although, so anong pakiramdam ko ba na ako ay handpick? Yeah, ikaw pinili talaga. As in, para sa'yo ang pelikula. Well, sobrang nakakataba ng puso bilang aktor na ginagawa pa lang yung konsepto ng isang pelikula na napakaganda dun sa mga nakapanood. Nakita nyo naman, napakaganda ng storya namin. Sobrang flattering and overwhelming yun na ako yung na-picture agad nila, na-envision nila na gaganap dun sa character ni Luna Caceres. Kaya sobrang nagpapasalamat ako. And sabi ko nga nung press ko namin, muntik akong hindi matuloy kasi nga very demanding din yung schedule ng Pulang Araw at the time at hindi rin biro yung locations namin as in dulo-dulo kung hindi Batangas, Pampanga, ganyan, Quezon, so very challenging din talaga na gumawa pa ng isa pang proyekto while doing Pulang Araw pero pinangako ko talaga kay Derek, sabi ko gagawin ko ng paraan. Wala kayong maririnig sa akin, basta isend niyo sa akin ng location, ang call time, I will be there, ganyan. I will show up. So nag-alternate talaga ako, like MWF, nagpulang araw ako, TTHS, nag-P77 ako. Grabe, ang galing. Linggo lang ang pahinga. Guys, Linggo lang ang pahinga. Baka linggo pinukuha pa sa'yo. Okay, at dahil dito rin sa P77 ay kasama mo, siyempre ang ating kapuso Charles star, Ewan Michael. Wait lang, binata na kasi siya kaya Michael na. Tama naman. Kamusta working with him? Pero kanina po na-describe na niya. Pero paano kasi parang naging bata ka din di ba? So, win-workout niyo ba yung niyo? Yung tandem ninyo? Ang okay naman kasi kay Ewan Michael, very siya, wala siyang inhibitions. Meaning? Ano yung ibig sabihin? Ang bata-bata pa nun. Meaning, kumbaga parang hindi siya conscious sa magiging itsura niya, kung wala siyang filter umarte, kung ano yung nararamdaman niya at the moment, yun yung ipinapakita niya, ganyan. Raw, very raw yung bata. Kaya nga sana, kung tatagal man siya dito sa industriya natin, huwag niyang alisin yun sa sarili niya. Kasi isa yun sa mga strengths ni Ewan talaga, yung pagiging raw, at yung pagiging organic na pagiging young actor niya. Pagiging bata. Kaya na hindi rin naman naging mahirap para sa akin na maging ate sa kanya. Kasi parang ang saya niya alagaan. Kasi 'di ba napakatotoo niyang bata. Oo, at sana wag na siyang lumaki, no? Yung parang manatili siyang gano'n. Kasi sobrang niya panalo. Dapat samantalahin na lahat ng project ibigay niya sa kanya. Sana wag na siyang lumaki. Oo. Pag hindi lumaki.
Ibig sabihin, Babalikan ka kung magaling na maging ganun dahil ang daming may kailangan sa kanya. Isa rin sa focus ng P77 ay tungkol sa grief. How about your Barbs? Paano mo ba hinahandle ang grief? In real life? In real life? Are you grieving right now? No, I'm ano bang yung grief? Ano ba yun? Hindi, I'm not grieving right now, thankfully. How about thankfully. yesterday? Pero, no, I think No. matagal lang hindi, Wow. thankfully. Pero parang there was a time, especially nung pandemic, parang nagkasunod-sunod yung mga, syempre yung mga families natin, mga loved ones natin na nag-pass away because of COVID, ganyan na. Nung time na yun, naalala ko parang hindi siya katulad ng ng mga nakikita natin sa pelikula or sa teleserye na nagsisink in agad sa atin. Tapos naiiyak tayo agad. Parang ako nung nababalitaan ko palagi, like, kunyari yung lolo ko, yung daddy ng daddy ko, nung nag-pass away siya, parang hindi agad nagsink in sa akin. Tapos parang natulala lang ako, ganyan. Tapos parang unti-unti ko lang nire-realize nung siguro after a month na parang pinagkukwentuhan na namin si lolo na as someone who is not with us anymore. So parang dun lang unti-unting nag-sink in sa akin na wala na si lolo, ganyan. So yun, very maraming stages para sa akin nung ang grief. Una parang siguro disbelief, ganyan, and then in denial, and then yung longing, diba? Tapos huling-huli yung acceptance talaga na wala na yung taong mahal mo. So feeling ko naman it goes with everyone, how to handle grief, ganyan. Kaya believe ako sa mga tao na they still get on with their lives kahit na marami silang pinagdadaanan, di ba? Na rin, very ganun yung character ni Lune, na parang the world doesn't stop. Life goes on for you kasi ikaw yung naiwan sa mundo. So you have to keep on living. And you have to understand that there are things that are beyond your control. And it's not your fault na hindi mo kontrolado yung bagay na. Yun. Bakit ka natatawa? Wala, pinapakinggan na kita parang Bible study. Okay, oy, matatapos na tayo ako mga kapuso. Kung meron po kayong mga comment o gusto pang itanong, tama na po. Pwede pa po, okay? Dahil again may 500 pesos load po kayo pagkatapos ng show na to. At nakikita ko rin naku, napakasipag po talaga ni Barbie Forteza. Kahit mag-isa siyang mag-promote, katulad ngayon, wala nga ho siyang makeup Pero nagpo-promote talaga siya, even mga black screening. At tama ba? Can you please confirm, ang dami daw black screening? Yes, oo, nakakatuwa. Marami. From my friends, ang ating girl boss, si Miss Annette, nag-block screening po siya. Ang aking kumaring si Kailin Alcantara, nag-block screening din. A lot of the brands that I am endorsing also. Marami po talaga Barbinatics, and syempre ang Barda fans, nag-organize din po sila ng mga So block screenings. sweet. Kaya I feel so loved. Maraming salamat po sa inyong lahat. Alam po, hindi biro ang magpa-block screening. Ang ibig sabihin po kasi ng block screening, bibilhin mo yung buong oras na yon sa sinihan para Tama. mapanood yung pelikulang yun. So, hindi rin talaga biro. Kaya, sa lahat po sa inyo, maraming salamat. Yes, ang galing naman. So, Barda Royal. Barda Royal Squad. Barda Royal? Barda Royal Squad. Ayan. Wow. Sa linggo yata yan, kung hindi po ako nagkakamali. oy, ang galing. Basta mga Barda fans and Barbinatics. Yes. Oo, yan. Parehas po silang nag-organize ng... Parehas silang nag-organize ng block screening. Oo. At saka yung guys, yung pag sa Facebook, yung pag-open mo talaga, ang daming mga di ba, comment yung sa ano yung pinaka gusto mong review o yung tumatak sa puso mo na, wow, sarap naman ang sinabi nito. Marami actually pero siguro hindi ko na maalala yung exact statement ng review. Basta parang sa pagkakaalala ko, ang gusto niyang sabihin ay it is something new for Philippine cinema. Not just in the horror genre, pero the entirety of Philippine cinema. And it's something new. And nakaka-proud lang na kasi kami yung nag-offer nun sa Filipino audience. Parang a new Nice. flavor, a new approach to Filipino horror. Kasi nga ito, iba yung talino ng pelikula, tsaka iba yung lalim din talaga. Yung talino at lalim pinagsama. Tapos napakaganda nung set design namin. So para talagang
pang-international din talaga yung kinalabasan. Galing naman. At saka please keep spreading yung mga ganun po mga comment. Kahit na i-type nila kasi nakakatulong yun para mas gumawa. I-type nyo lang, huwag nyo i-post. I-comment yung mga ganun or i-testify or pag nag-post kayo, sabihin nyo yun yung mga caption kasi mas nai-inspire po yung mga gumagawa ng mga film na Filipino filmmaker na gumawa pa ng magaganda at may value na pelikula. Actually, tsaka gusto ko lang din i-call out or siguro i-remind ang lahat na I hate to compare, but I think I have to, let's say, yung sa Japan, sa Korea, sa Hollywood, sa India, they all embrace their own films. Diba? Yung They mga support. Bollywood, mga Koreans talaga, na parang at the end of the day, yung mga Hollywood films ang nahihirapan pang pumasok sa mga bansa nila, sa mga Asian countries para ipalabas. Kasi nga masyado nilang minamahal yung sarili nilang gawa. Sana ganun din ho tayo mga Pilipino, na mas tangkilikin natin ang sarili nating gawa, ang pelikulang Pilipino. Napakaraming Filipino movies ngayon, di ba? Sunshine, and we have this one by Sue and JM, nakikita ko, di ba? Ang dami-dami pong napakagandang Filipino films ngayon. Sana po ay, hindi ko naman po sinasabi huwag niyo panoorin yung gusto niyong pelikula ng Hollywood, pero unahin niyo po yung gawa natin, di ba? Yes. Let's be proud of what we make. Oo, Yes. tama. Tama. Saka, basta manood tayo, grabe, ang dami-daming magagandang mga pelikula ngayon. Pengin pela. Hoy, may special promo na nga eh! Kalahati. Yung mga special promo na yun. Yung special promo ba yun kung may senior tsaka PWD? Meron ba yung kaltas? May bawas pa ba? Tuloy pa rin ba yun? Pag every Monday, libre. Oo, yes. Mabuhay. Diba? Mabuhay mga sinihan. Yes. Ano yung pinaka-favorite horror movie mo of all time? Anong bata ka pa hanggang ngayon? Na tingin mo matatapatan o maihigitan? Naku. Wow, ang P77. Ayoko naman syempre magkumpara kasi classic ang classic ang Ouija talaga, 'di ba? Paborito yung mga text, yan, gusto ko yung sigaw. Yan, gusto ko yung mga pelikulang yan. Yung Shake, Rattle and Roll, dati nakapag-guest pa ako dyan, naging young Roxanne Ginoo pa ako dyan sa Shake, Rattle and Roll. Horror fan talaga ako ng local films, Filipino horror films, ganyan. Meron pang Sukob, yan, mga ganyan. So gusto talaga namin ng mga Filipino horror films. Alam niyo kung bakit? Kasi karamihan ng mga Filipino horror films, hina-highlight din nila yung ibang mga landmarks dito sa Pilipinas. Kaya it really hits close to home. Like yung Sikihor, 'di ba? So marami, kaya nakaka-relate ka rin talaga kasi alam mo kung saan yun eh. So parang dinadala ka talaga ng pelikulang yun kung saan nila ginawa. So katulad dito sa P77, talagang dadalhin namin kayo sa loob ng P77 para ma-experience nyo kung ano yung naranasan ni Luna. Oo, yes. So, kaya manood na po tayo ha. Eto na, last na lang. Ano yung bagay na wish mo ay babaunin ng mga manonood pagkatapos panoorin sa sinihan? Yung paglabas ba nila? Isa na silang ganap na Luna o ano kaya? Gusto ko na kasi panoorin eh. Para makalita ko talaga. Pag nanood kayo, isuot nyo yan. Oh, yes. Talaga. Diretso lang ako sa SM mamaya. Well, ang gusto ko na sana ay baunin ng lahat ng makakapanood ng P77 ay life lessons and realizations na at the end of the day, hindi naman masamang mangarap for a better life, di ba? Pero yun lang talaga, kailangan lang natin talagang parang we need to be grateful with what we have while we dream of the things we want. Ganyan. Kumbaga parang, pwede kang mangarap, pero trabahuhin mo para makarating ka doon. Pero wag mong i-pressure yung sarili mo so much of getting there right away. Kasi with that, baka nane-neglect mo naman yung pamilya mo. Diba? Baka naman nane-neglect mo ang pagmamahal mo sa pamilya mo. So yun, kailangan balanse lang. Yun. Pero sa horror feels, yung anong babaunin kaya ng mga mga manonood? Yung matatakot na ba sila? O Feeling ko, wag kayong bumili ng sliding door. Kasi, ang hirap eh. Hindi nyo kasi yung sliding door, di ba, hindi siya parang yung normal na pintuan na pagbukas mo, kita mo na agad. Yun kasi dahan-dahan. So, hindi mo alam kung yung may tao ba sa dulo nun. So, feeling ko, wag kayo talagang mag-sliding door. Oo, alam mo na ano yung mga may business na sliding door. Sabi niya, wala yung business ko. Okay. Alright, guys, congratulations! P77! Manood po kayo ha, second week na po nila sa cinema. So please,
Madami po yan. Ako talagang nakakalat po kung saan-saan niyo po yan mapapanood. Kaya, please, wag na kayong magpahuli. At saka humabol kayo. Ito yung kainitan. And, ayun na. Opo, Please yes. invite. Sige, opo. Iniimbitahan ko po kayong lahat sa aming special screening and talkback. May talk ba? Oo, ang ibig sabihin nun sa mga manonood po, mamaya sa SM North EDSA, Cinema 7, ng 7 p.m. na screening. After po nun, magchichikahan tayo. Ano ang naging reaction nyo sa pelikula. If you have any questions, pwede kayo magtanong sa amin mismo. Kasama ko dyan si JC Alcantara at si Derek Cabrera. Tama. Bakit? Tama. Ay guys, ako pupunta ako doon. Pwede tayo magkita-kita. Kala ko mo. Ano ba yun? Akala mo mall show? Hindi. Ano? Alam ko na meron ganyan. Tapos ang maganda po kasi yan, after nyung manood, you can get to know. Maaari kayo magtanong. Pwedeng lahat, pati audience. Oo! Kasi papasok kami sa loob ng sinihan. Lahat ng Yan, manood. exciting. Guys, punta kayo ha. Yes. Magkita-kita tayo. Di ba, hindi wag na ako magbayad? Kasi 75 na nga lang, hindi pa magbabayad. Okay, guys, and now it's game time! Ito na. Sige. Okay, sige, explain muna natin. Kasi hindi ko din naiintindihan ito. May shot na ito. Ibang shot. Naku, ibang shot to. Okay, ang gagawin natin mga kapuso, ang title ng ating lalariin ay Special Game na Sagot o Lagot. Ay, alam na ni Barbie to. Actually, hindi pa namin... Huwag na natin gawin. Alam niya na to. Oo, pati yung mga tanong. Dako, and kung magkakaroon kayo ng mga katanong, ano ha? Dako, saan ay meron akong may itatanong kay Barbie na controversial questions to, ha? Baka malagot tayo, de, joke lang. At maaari po siyang pumili ng... Gusto ko yung ginaganon niya. Baba niyo daw. Baba niyo daw. Maaari siya pumili kasi nakahoy na yung nakikita ko kasi eh. Maaari, sige na, bahala nga kayo. Kung pinili niya, Okay, sige, yung sige. hindi sasagutin ng tanong, ano ba yun? Sige, explain na lang natin. Sige, So, meron explain mga, mo, Mark. sa pagkaka-brief kasi sa akin, Oo. may mga itatanong sa akin, mahihirap na tanong. Wow. Oo. My Tapos God. kung choice ko naman, kung sasagutin ko o hindi. Mm. Kung sasagutin ko, de, tapos na tayo. Okay, sige. Pero kung hindi ko sasagutin, bubunot ako dito, tama? Yes. Bubunot ako dito ng message, Tama. tapos bubunot ako dito ng pangalan kung kanino ko isisend. At Okay. gagawin talaga natin to, like sa phone, ganyan, text, o yun. Oo, tapos huwag na nating tama yan. Hindi ko yun. Yun lang, tama ba yung game? Yes, Okay, tama na. yun. Gets ko na. So, ang mangyayari guys, hindi na natin ito mapapakinabangan kasi didiretsohin na ni Barbie na ako. Tapos na. Yes. Hindi, huwag mo na itong paanohin. Hayaan mo na to. Bakit ang init ang ulo mo natin? Sagutin mo na to ng honest. Honest. Okay, o sige, game. sige, try natin. Guys, mga kapuso ha, ano po kayo ha, kasama kayo, exciting po ito talaga. Okay, inaabangan niyo to. First question, sinong artista ang ayaw mo nang makatrabaho ulit at bakit? Parang si May. Grabe naman, bakit? Masyado kasing magaling. Wow! Hindi, joke lang, Sabi joke ko lang. na nga gumagawa ng Ha? experience eh. Sino ba ang ayaw ko nang makatrabaho? Si Ayaw? ano? Ba't di mo pa sabihin? Aminin mo na kaya? Well, meron, pero hindi ko na lang sasagutin. Para sayang naman, nag-prepare sila eh. Wow! Kanawan! Para ma-perfect Diba? sa natin. Okay, so ano muna yung message? Message. Sige. Sabihin ko ba yung i-out? Ang message ay, sorry na, galit ka ba? Ito yung message. Kanino mo isasabihin? Kanino ko sasabihin? Sorry na. Galit. Galit Tama ka ba ba? yung names? Okay. Yeah. At isisend ko ito kay Lynn Alcantara. Oh! Okay. Ngayon na gagawin ko. Wow! Sorry na, galit ka ba? Sorry na, galit ka ba? Nangyari ba yan sa totoong buhay? Talagang kumari mo siya? Parang baliktad. Siya yung nagsabi sa akin ito. Kasi hindi siya nakarating nung premiere night ko. Pero bawi-bawi naman ang bakla kasi nagpa-block screening. Ako na pala si Kaylin? Oo! Akala mo lang talaga. Sorry na, galit ka ba? Wow! So, Smile magtata ka yan. ganyan. Oo. Oh, ayan. Oh, ayan. Sent na po. There you go. Parang, Okay. pwede ba, I mean,